Ah, saan kayo makakita ng ganyan? Wala namang kausap, salita ng salita. Oh, dito lang yan. Oh, dito, punta tayo. Sa katarantaduhan na naman nitong ating presidente na ayaw daw niyang madaliin. Ayaw daw niyang madaliin yung pagsasampa ng kaso. Gago, matatapos ka na eh. Saglit ka na lang dito sa mundo eh. Ay, hindi pala sa Pilipinas. Saglit ka na lang, 2.5 taong ka na lang dito sa Pilipinas eh. Putang ina, kailan mo pa isasampa yung mga yan? Yung mga kaso ng mga nagnakaw sa flood control na yan. Ano, para makaligtas? Sino ba kasi yung mga nagnanakaw sa flood control? Eh, syempre, yung mga nagnanakaw sa flood control, yung may mga proyekto ng flood control. O, hindi ko sinasabi si Risa yun ha. Sinasabi ko lang si Risa, meron din siyang flood control project. At saka si Risa, meron din siyang mga mangilan-ngilan na mga hindi pa nasisimulan yata doon sa kanyang mga insertion. Oh, wala daw siyang insertion, pero meron naman siyang insertion. O, ewan natin ba't gano'n. Ayaw daw madaliin ni Bongbong yung pagsasampa. Natural. Kasi pag minadali mo yung pagsasampa ng kaso, putang ina, makukulong ka, hindi ka pa matatapos sa yung termino. O kaya ayaw niya madaliin. Kita mo, ayaw niya talaga madaliin para makatakas si Zaldico. Di ba naitakas na ni Zaldico yung mga eroplano niya? Akala ko finreach na yung mga assets niya, pero naitakas pa rin yung mga eroplano niya. O doon sa eroplano niya, ilang maleta ng pera ang kayang ilagay doon? Sa helicopter niya, ilang maleta ng pera ang kayang ilagay doon? E balitang maletang pera yung dinideliver sa kanila. Hindi ka magmamadali na ganun kalaki yung pera na pwede nilang itakas, tas hindi ka magmamadali. Tanga ka. O di ba Bongbong, tanga ka? Dapat nga lalo kang nagmamadali kasi meron bang nanghahabol? Di ba hinahabol nga natin? O, ito ang logic eh. Kapag ikaw may hinahabol ka, babagalan mo? Paano mo mahahabol, tanga? Para mahabol mo, kailangan bilisan mo. Ano mo sasabihin na kailangan wag tayo magmadali? Putang ina mo, hinahabol mo nga, hindi ka magmamadali. Gago ka pala eh. Kapag hinahabol mo madali, kailangan ganun. Kapag may problema ang bayang Pilipinas, kailangan mabilis. Kaya nga binoto natin nung nakaraang eleksyon, bilis kilos eh. Gusto natin mabilis ang aksyon. Hindi pwede. You are there on a limited time only. Oo, limitado lang yung panahon mo na nandiyan dyan. Limitado na lang din yung itatagal mo dyan. Tapos hindi ka magmamadali. Anak ng tinapay ka. Madalian yung ninakaw yung pera ng taong bayan. Tapos, nung uusigin na natin yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan, wag madaliin. Wag madaliin kasi pag minadali mo, baka hindi natin maipakulong yan. Tanga. Pwede mo naman na ipakulong. Tapos, habang nakakulong yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-gather mo ng ebidensya para mas madagdagan pa yung mga kaso nila. Tarantado ka. Mantakin mo ang gagawin mo. Let us gather everything first. Tapos saka tayo magsampa. Putang ina, hindi nailabas niya na lahat ng mga ari-arian niya rito. Hindi mo na mahabol yan sa ibang bansa. Kasi sa dami ng perang ninakaw niyan, kaya na niyang bumili ng sarili niyang mundo. Tapos ayaw mo magmadali. Bobo talaga eh. O, pakinggan natin to. But just be yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Nagmamadali, delikado tayo. Kailangan, kapag seryoso ka sa isang bagay, Bongbong Marcos, you have to do it with urgency. Oo, with urgency. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay nagmamadali, hindi ibig sabihin na you are being careless. You can do it with the sense of urgency and at the same time, yung ginagawa mo ng tama yung proseso. Hindi ibig sabihin na hindi natin dapat madaliin. Huwag muna natin silang sampahan ng kaso ngayon. Kasi pag sinampahan mo sila ng kaso ngayon, nagmadali ka, baka ma-dismiss yan. Eh putang ina, hindi ka pa nga nagsasampa ng kaso, iniisip mo, madi-dismiss na. Kung ikaw sa sarili mo, alam mo, ninakaw itong perang ito, nitong tao na ito, ang pinakamabilis na gawin mo, hulihin na siya, hawakan na siya, and then, habang hinuli mo siya, you gather more evidence para mas mapatibay pa yung kaso niya. Hindi. May namatay dyan, may pinatay, sinaksak. Oh, namatay yung tao. Anong gagawin mo? Ay, wag muna nating sampahan ng kaso itong suspect. Ang dami na nga nagsasabi siyang sumaksak eh. Hindi, kailangan, pagka sinampahan natin siya ng kaso, kailangan talagang siguradong sigurado. Oh, so wag tayong magmadali. Eh puta ina, nakatakas na yung tao. Lumabas na yung tao. Bakit? Kasi wala nga siyang kaso eh.
Hindi mo siya kinasuhan, hindi mo siya pinresinto, hindi mo siya ibinlater. O, edi wala kang karapatan na hawakan siya. So, ang bawat tao ay may karapatan na makatravel. Lumayas ngayon, umalis ng Pilipinas. O, paano mo pa ngayon siya makukulong? Paano mo pa ngayon siya mapapanagot? Nakatakas na siya. Binigyan mo siya ng ample time. Itong kriminal, on this dito sa istorya na ito, binigyan mo ng ample na oras o mahabang panahon itong criminal to sindikato to. Binigyan mo yung sindikato ng mahabang panahon para maitago nila yung yaman nila. Pangalawa, makaisip sila ng paraan kung papaano nila i-divert yung issue. Pangatlo, makaisip sila ng paraan kung papaano nila lahat ng mga nag-iimbestiga kung papaano nila babayaran. Madaming paraan sa dami ng ninakaw ng mga yan. Lahat kayang impluwensyahan ng mga yan. Ngayon, hindi ka magmamadali. Pag hindi ka nagmadali, lahat ng pera na ninakaw nila, mauubos na nila yun. O ngayon, anong gagawin natin? Pag napatunayan natin, pinatagal-tagal natin, after 10 years, 15 years, 20 years, doon tayo nagsampa ng kaso, makukuha mo pa yung pera ng taong bayan? Hindi na. Nagamit yun na. Kaya ayaw nyong madaliin, Bongbong, kasi sangkot ka eh. Kaya ayaw mong madaliin kasi si Zaldico at saka si Romualdez, kumilos yan dahil sa'yo. Yun. Yung sinasabi mo. Kapag may krimen, kailangan yung kriminal i-hold na natin kagad. Lahat ng assets niya, i-hold na natin kagad. Hindi na natin siya pakikilusin para hindi na siya makapang-impluwensya ng tao. Hindi ba ganyan ang ginawa nyo kay Pangulong Duterte? Minadali ninyo, pinakulong nyo na siya doon, tas ayaw nyo siyang palabasin para hindi na siya makapang-impluwensya ng tao. Pangalawa, para hindi na siya makapanakit sa mga testigo. Ano palang ginagawa nyo ngayon dito kanila Zaldico? Na pinapabayaan yung paikot-ikot sila kung saan man nila gusto magpunta, dala-dala lahat ng kayamanan nila. Hindi ba binibigyan nyo sila ng panahon para lahat ng mga testigo takutin? Pangalawa, bayaran lahat ng mga nag-iimbestiga. Pangatlo, ubusin yung pera ng taong bayan. Di ba? Kayo Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari? Hindi mo naman pakukulong ng bahala na Meron ka namang ebidensya Meron ka namang probable cause Ninakaw yung pera ng taong bayan Sinasabi ng mga testigo sila anong gagawin mo? Hawakan mo na sila kagad para hindi na makatakbo. Hindi ba? Ganun ang dapat mong gawin. And then, habang hawak mo sila, binibuild mo pa yung case para lalo silang madiin at lalo silang maparusahan. Putang ina, ibang usapan doon sa ayaw mo silang kasuhan versus doon sa hahawakan mo na sila at i-restrict mo na sila dahil nga suspect sila sa krimen ang ginagawa mo, suspect sila sa krimen, tapos pinababayaan mo pa silang nakakaikot-ikot. Putang ina, imbis na isa lang ang napatay ng mga yan, mas marami pang mapapatayan kasi nga, kung kriminal yan, mamamatay tao yan, hindi mo kagad siya hinawakan, makakapatay pa ng marami yan. Kung itong mga congressman, mga sangkot dito na mga sa pagnanakaw sa Pilipinas, hindi mo pa sila kakasuhan dahil pinalalakas mo pa yung kaso. Puta, sila ang lumalakas. Araw-araw sila ang lumalakas. Ganyan ang ginawa mo, Bongbong, sa mga komunista Hindi ba binugbog ni Pangulong Duterte yung mga komunista? Tinira niya ng tinira, inubos niya lahi nila. Anong ginawa mo? Nakipag-peace talks ka. Tuwang-tuwa yung mga komunista na nag-peace talks ka. Bakit? Kasi nga, mauubos na sila, binigyan mo sila ulit ng panahon para pinigilan mo yung militar natin na ubusin sila. Binigyan mo sila ng panahon para makapagparami ulit. Ganyan ang trabaho mo Pinababayaan mo sila lumakas ng lumakas kasi nga para ka na ring utak Amerika ka na din. Kailangan ang Pilipinas magulo, kailangan ang Pilipinas mahirap para yung mga mayayaman, sila lang yung nasa taas, tapos yung mga nasa ilalim na naghihikahos, humihingi lang ng tulong sa kanila. Ganyan ang gusto mo mangyari sa Pilipinas Palpak yung style mo, Bongbong. Ayaw mo tong madaliin kasi lalabas dito sa investigasyon na to, damay ka.
Kasi kung ikaw, wala kang kinalaman dito, Bongbong, kulong mo yan, kulong mo yan. Pakita mo talaga sa tao na seryoso ka sa laban mo, kulong mo yan. Sabi magnanakaw yan. Kulong mo yan, sabi magnanakaw yan. Kulong mo yan. Tangina niyan, ganun dapat. Tapos, may mga abogado naman yan. Di pa bayaan mo mag-away-away yung mga ebidensya, abogado, tapos atasan mo yung DOJ, atasan mo yung ombudsman na maghanap pa ng marami pang ebidensya sa mga tao na ito para mas lalo silang nandiyan. Tingnan mo si Janet Lim Napoles, di ba? Madami na siyang mga nung ikinulong siya o habang ikinulong siya, tuloy-tuloy pa rin naman yung paggagather ng ebidensya. May mga kaso na na-dismiss siya, may mga kaso na na-acquit na siya. O hindi na siya makakalabas ng kulungan kahit sa sobrang dami ng kaso, patong-patong na kasong ikinaso sa kanya, hindi na siya makakalabas ng kulungan kahit kalahati sa mga kaso na yun yung na-dismiss na. Kasi hawak na natin siya. O imaginein mo, si Napoles, kung pinatakas natin yun, sa dami ng pera na nakuha niya, sa tingin mo, mapapanagot pa natin siya? Lalong hindi na. O etong mga magnanakaw sa gobyerno ngayon, sa tingin nyo, mapapanagot pa natin? Hindi na. Bobo. Nangyari doon. Sira yung kaso natin. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nadidismaya na ang publiko sa bagal ng pag-usad ng mga investigasyon pagdating sa flood control scandal. Ayon kay Di ba nadidismaya na ang publiko? Anong ginagawa mo? Wala. 90 days na, 3 buwan na simula nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, ni isa, wala pang nadidemanda. Ang nauna pang nahuli yung mga vlogger na DDS na bumabati ko sa kanila. 90 days na po. Akala nyo, kailan lang yun? 90 days na. 90 days after, anong sinasabi ng tanga na to? Huwag magmadali. 90 days na nakalipas, di ka pa rin nagmamadali. Tangina, magbigay ka timeline. Ilang taon? 10 years, 15 years, 20 years. Patay ka na nun. Hindi ka na mapapanagot nun. PBBM, araw-araw siya nakakatanggap ng mga mensahe na nagsasabing dapat nang ipakulong ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ngunit paliwanag ng presidente, delikado kung mamadaliin ang isinasagawang investigasyon, maging ang pagsasampa ng mga kaso. Dapat anyang mapatibay muna ang lahat ng mga ito upang matiyak na walang makakalusot. Bongbong, yan ang problema kapag utak kriminal ka. Kapag utak kriminal ka, you sympathize with the criminals. You can actually get a hold of the person while you are still investigating. While you are still gathering evidence, basta ikaw, alam mo, these people are the most guilty, hold them now. Ikulong mo na sila ngayon and then you assign itong mga ahensya ng gobyerno to gather more evidence to pin them down. Ganun. Hindi ibig sabihin na dinimanda mo na yung tao. Hindi ibig sabihin, doon na nagtatapos yun kasi ginagamit nila yung double jeopardy na kapag ka na-dismiss itong kaso na ito, hindi na sila pwedeng kasuhan tungkol doon. Marami pa pong pwedeng ikaso sa mga yan. Kung halimbawa, ilang flood control yan, halimbawa 10, sinampahan mo sila ng ng corruption sa 1, 2, 3, 10 counts. Sa 10 counts na yan, magkakahiwalay na kaso yan. Hindi yan, pag na-dismiss yung isa, dismiss lahat. Hindi ba nangyayari nga yan kay Napoles ngayon na may mga nadidismiss pero may mga na-acquit, may mga nasisintensyahan siya kaya nga paglabas niya dyan, bangkay na siya eh. Ganun dapat. Magsasampa ka ng sandamukal na mga kaso, hindi lang isa. Maraming mga kaso ang isasampa mo sa kanila para talagang hindi sila makalabas ng kulungan. Si Pastor Apollo Kibuloy, walang ebidensya sa kanya, nakakulong ngayon eh. Tapos etong mga to, napakaraming mga ebidensya sa kanila, pera ng taong bayan yung ninakaw nila at hindi sila nakakulong. Si Pastor kahit isang kusing, walang pera ng Pilipinas na ginastayan. Walang nilustayan, tapos hanggang ngayon siya nakakulong doon. Tapos etong mga magnanakaw ngayon, ayaw niyong ikulong. Ba't ganyan? Hindi naman tama na yung mga walang kasalanan nasa loob ng kulungan, si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte nasa loob ng kulungan. Tapos yung mga magnanakaw, yung mga drug lord, mga drug queen, nakakalabas. Mga tax evader, nakakalabas.
Magising kayo, mga kapwa ko Pilipino. Ganito tayo binabalahura ng administrasyon na to at harap-harapan. Sinasabi nila to habang mga nakangiti sila, ginagawa kayong mga tanga. Kayo naman, putang ina, tuwan-tuwa. Di ko maintindihan. Oras na pumasok na sa paglilitis. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Pwede naman parehas eh. Ba't mo kami binibigyan ng choice, bongbong, tanga? Pwede namang we can do it quickly and we can do it correctly at the same time. Bakit? Kapag ginawa mo na mabilis, hindi na tama. Pwede mo namang gawing mabilis na tama. O may tama ka. Yan ang problema eh. Bakit installment kasi yung pagbibigay nyo ng serbisyo sa tao? You can always do it. Do everything correctly. Nang mabilis, nang walang hamper. Bakit mo pinapipili tao? Gusto mo ba ng mabilis o gusto mo ng tama? Mabilis na madidismiss o tama na makukulong? Pwede naman pareho eh. Mabilis na makukulong. Di ba? Bakit kailangan ba't kailangan bigyan mo kami ng choice? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because Do not, sir. Don't tell us na you understand the frustrations. You do not understand our frustrations because 90 days after your zona, wala ka pa ding na ipakukulong, hayop ka. So we are really frustrated. Nakita mo, ang dami nang namatay di umano dyan sa may Maynila nung nakaraang rally, mga kabataan. Pinapayagan mo mangyari yan? Tapos sasabihin mo na you understand our frustrations? Hindi mo naiintindihan, kaya nga wala kang ginagawa eh. Because you do not understand our frustrations. Kaya nga, wala kang proyektong ginawa para sa mga mahihirap dahil hindi mo naiintindihan yung mga mahihirap. we do have a very good idea about who these people are. Samantala, pagdating sa planong pagla-livestream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sa kanilang mga susunod na pagdinig, naniniwala ang Pangulo na hindi ito makakaapekto sa kredibilidad ng komisyon. I don't think it has an effect on the credibility of the process. Wala naman kasing credibility yung ICI. Wala siyang credibility in the first place. Walang credibility yung tao na nagbuo ng komisyon na yan. Sino? Ikaw. Wala ka mang credibility. Wala ka namang resibo. Wala ka namang nagawa sa bayang Pilipinas talaga. Tapos nagbuo ka ng komisyon. Anong magagawa ng komisyon na binuo ng walang kwentang tao? Eh di wala rin kwenta ng tinapay. Lalayo pa tayo eh. I think it's a practical matter, really. Giit pa nito, wala namang problema kung nais isa publiko ng ICI ang kanilang mga hearing. Ngunit dapat ayusin ng komisyon ang kanilang guidelines upang alam nila kung paano ang magiging proseso nito. Subalit para sa Pangulo, walang bentahe ang kanyang opinyon pagdating dito dahil iginagalang pa rin ng executive branch ang pagiging independent body ng ICI. Talagang rinirespeto namin yung unang I, independent. Independent Commission on Infrastructure. Let us make sure we are... Gago, paano independent? Meron ba independent? Ikaw nagbuo? Meron bang independent na nakadepende sa DOJ? Nakadepende sa ombudsman? Meron bang independent commission na wala namang pangil, wala namang kapangyarihan eh. Hindi kayang mag-contempt, hindi kayang magpakulong, kaya lang mag-rekomenda. Ginagawa na ng Senado yan eh. Kung ginagawa na yan ng Senado, bakit gumawa ka pa? Nang kaparehas lang din naman ng Senado na komisyon na hindi man makakapag-convict, di man makakapagkulong. Ang ICI kaya lang mag-recommend, mag-iimbestiga to recommend. Ginagawa na yan ng DOJ, ginagawa na yan ng Ombudsman, ginagawa na yan ng Senado, ginagawa na yan ng Kongreso. So nagsayang ka na naman ng pera, bongbong. Para i-delay. Para hindi ka makulong. Alam mo for a fact, damay ka dyan. Ikaw ang punot dulo ng problema na yan because you signed it. You signed the contract. You signed the budget. Tapos ngayon, nagbuo ka, ikaw yung mastermind, tas nagbuo ka na mag-iimbestiga sa krimen nyo, putang ina. Di ibig sabihin, ilalayo nung binuo mong komisyon sa inyo yung investigasyon para hindi kayo makulong. Ikaw ang nagbuo eh. Maniniwala pa ako kung senador. Yung mga senador yung mga nag-iimbestiga. Hindi ba? Pwede nilang imbestigahan din yung mga sarili nila. Pero yung ikaw na mastermind, nagbuo ka ng grupo na mag-iimbestiga sa ginagawa niyong krimen?
O ikaw pa nagpapasahod sa mga yan, o di natural. Hindi, di ilalayo nila sa'yo yung investigasyon. O kaya ganyan ang style ninyo. I-delay. Tapos wala ka na sa posisyon, tatakas ka na, wala na. Ang pera ng taong bayan, nasan na? Wala na, naitakas nyo na. Making sure that they are truly independent. So those decisions have to be left to them. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong